Pag-asa Pawikan Protection and Conservation Center Corp, or for short, 3P3C, we started in 2020. So it actually came about as a response to the rampant poaching of Pawikan eggs nung pandemic. Kasi most of the locals here, they're unemployed and bawal lumabas, di ba? So when the Pawikans came to lay their eggs, they thought na, we have an alternate source of food or alternate source of income. So parang ano yun, parang ang daming mga kumakain ng Pawikan eggs. It was somehow almost normalized. My father used to work as a lifeguard. So I was born 1984, so mga 1990s yun. What he does before he reports, or when he reports for duty, is he checks the beach area. Kung may mga tracks na iniwanan yung mga nanay pawikan na ng itlog, if he finds one, he's gonna trace it, collect the eggs, and bring it home. Bring the eggs home, and then the next morning, breakfast namin yun. Also, when we're taking photos later, let's make sure na hindi lang naka-on yung flash ng camera natin. Yung mga pawikan, they follow the light kapag nagta-travel. So kaya kami nagre-release din during sunset para sinusundan nila yung ilaw, yung liwanag ng setting sun. Parang natural navigation. So 90s, even before that, I think they know that there are nesters na bumabalik dito every year to lay their eggs. And ganoon naman sila eh. They just go back. Since it's part of their, what's unique about them is that they imprint to their natal beach. Kung saan sila nanggaling as a hatchling, they go back there once they're adults to lay their own eggs, their own nests. So meron ng presence ng mga pawikan even before the Spaniards knew about the Philippines. And so it can be assumed that they have been living with the dinosaurs pa. But yung presence nila, alam na talaga ng mga locals. We have been living with them for the longest time. Magsa-start tayo ng night patrol. So this is for you, no? This is your second night. So hopefully, kahit na medyo maliwanag yung buwan, hopefully ay swertein tayo. Within the ano naman siya. Garilyo, nakikita ko na naninigarilyo kayo ha. Hindi yan makikita. Ano po kayo, Jessie? Dahil ang gagawin sa inyo ni Kuya Mon kapag tinapon nyo ay ipapakain sa inyo. Hindi, joke lang. Pakiligpit ng maayos ha. Pati yung mga kalat ninyo. Pag minumukhaan ko kayo. Kami katagalan lang kami, Kuya Mon. Ngayon. Kapag dumaan ako dito at nakita ko na maraming makalat dito, pupuksain ko kayo, ikaw, nakikilala kita. Tsaka ikaw din. Kayo responsable dito ha. Ligpitin. Sige, mag-enjoy. Okay siya.
Ay, mga... Minsan po umaabot yun ng kamay na dyan. Ha? Bakit? 500? Ah. Ang pag-ahon, mga 5-10 minutes yung pag-ahon. Depende. Pero mga 10 to 15 minutes siguro. Tapos she's gonna find an ideal spot. Tapos magsisimula siyang maghukay. Kung yung hind flippers niya na ginagamit niyang panghukay ng nest ay walang matatamaang obstacles kagaya ng basurang nakabaon, mga bato o mga kahoy, she's gonna continue digging the nest and then magde-deposit na siya ng eggs. Minsan kapag may mga natatamaan siyang ibang mga foreign bodies, objects, lilipat pa yan ng pwesto. Kaya napaka-importante na malinis yung beach area at walang mga basura. Now, mga inaabot minsan ng 15, about 20 minutes yung paghukay ng nest. And then, she's gonna start depositing her eggs. Mapapansin mo yun na nagsisimula na siya mangitlog kasi wala na siya halos movement and naka-dip na ng konti yung hind part ng katawan niya. So, yung mga panahon na yun, dapat hindi na siya nai-istorbo at all. So, kapag nag-radyo sila, hopefully, ay paakyat pa lang yung pawikan. That way, we have more time to get to that part kung saan nangingitlog. And hopefully, hindi yun sa likuran, kasi mas malayo na yun ngayon kesa doon sa nasa harapan natin. So, parang approximately, this is already 2/3 of the path na nilalakad ng mga patrollers every night. We still have 1/3 of the path to go. Baba, Jo. Sino nag-radyo? Bakoy, pailo nga ng pula dito. Hindi ako gagamit. Ayun. Adal pala kinuha ko yung mic ni Harry. Wag, Jo, wag, Jo. Tampulan? Nakapasok naman. So, what she's doing now is sinisinsinan niya. Pagbiglang ng itlog, yung ano natin, yung wrapper. Okay. Parang tao ng tao ni aso eh. Oo, siya ba yung ano mo, yung port yung tao. Hindi na, kuha niya ka sa bahay.
Double checking. Wala. Uy, falling star. Kita mo? Oh, parang pagod na pagod ka. Dito sa pawikan, so on both 4 flippers, wala dito sa kanan, wala tayo. Dito sa kabila, wala rin. Seeing it from here, wala siyang tag din. Wala tayo. So, tapos na siyang mangitlog. Ang ginawa niya kanina nung inabutan natin, ayan, she's still trying to compact the sand. Yung pinangitlogan niya from the water line. The thing is, malapit na siya dito sa residential area. Unfortunate lang na wala tayong pang-tag na pwede natin ilagay. That way, mas madali siyang ma-identify. She's expected to go back after 3 weeks, mga averaging 15 to 19 days. To lay another set of eggs. Malalaman natin mamaya if kasi kung medyo makakilaan natin ilang left na niya to this season, judging on the number of eggs na nasa loob ng nest niya. Nakukunin mamaya ni sa kabilang side ng bangka sa ayan na notice niyo yung paggalaw niya ng flipper. It's one flipper at a time. Yeah, so likod. So that's very characteristic of a female sea turtle na maliit lang yung bulto. If it's male, makalagpas yun. Bye-bye. Oh. Good job, Mama. Ay, tulog eh. Entos. Ako po si Rolando Limon Modelo. Pamawikan noong 1997. Kaya ito hanggang ngayon, namamawikan ako. Bilang isang ranger ay nangunguha po ng itlog ng pawikan. Inadala lang doon sa hatchery pag nakakakuha. Kaya yun, 35 anyos na ako noon. Nagre-ranger. Dahil nung nakaraan yan, hindi pa nila kinukuha yung itlog. Binibinta ko sa labas. Minsan nagkatay sila ng pawikan. Nangingihingi lang ako. Pero nung na yun, binawal na nung DNR. Ay yung karne ng pawikan, para din karne ng baka na masibo.
Ang luto lang doon, puro adobo. Ito naman po sa itlog, nung nakaraang ano na yun, hindi pa nila kinukuha sa akin yung ano, binibinta ko ng piso ang isa. Taon-taon, lumataas. Nung 1999, tumaas na 5 piso. Ayun, hanggang sa ngayon, 5 piso kinukuha nila sa akin. Diyan sa tabi-tabi lang ay ang pawikan. Taglala ko gantong kahapon na. Ayun, nakikita nila. Mukha na yung ulo. Kaya kami naman nag-aabang-abang na sa gabi. Tulong sa amin yung panghanap buhay ng anak namin yun ay. Ang ano namin sa pawikan, itlog, yun ang hanap buhay na namin. Kaya yung iba talaga bibinta na ng anak do kay Kansyal. Binabayaran naman. Kaya kami naman tuwa. Ayun. Ding gabi, gagala kami. Bali, 15 kami nagagala dyan. Sa aking pamilya ay minsan nga walang-wala kaming ano, tira. Ay gagala na lang ako. Minsan dyan na ako nakakakuha sa tapat. Ayun, pambili ng bigas, pambili ng ulam. Ayun ang ano namin dito. Kaya yung ibang kasama namin, yun, ganun din ginagawa. Ay pag hindi kami nanguha ng itlog ngayon, sa ngayon, ibang makakakuha, ilalagaan na lang nila eh. Hindi para sa amin, nakaseminar kami sa DNR. Kaya yung ibang din si seminar, ilalagaan na lang nila. Hindi namin sila masasubaybayan. Karami nga rin, mayroong nakakuha nga, babawasan, bibinta sa labas. Ako si John Harry Carion, founding president ng Pag-asa Pawikan Protection and Conservation Center Corp o tinatawag din namin na 3P3C. May mga report na sa akin na kinakain na yung itlog, lantaran na yung pagbebenta sa labas. Kaya yung time na yun, nagkaroon tayo ng COVID, but siguro isa na rin yung magandang naidulot calling rin sa amin na talagang dapat pangalagaan natin itong mga pawikan. Kausapin ko yung family ko na magtatayo ako dito ng hatchery at hindi naman din ako nagdalawang salita sa kanila at nakasuporta naman sila at alam nilang mabuti naman din yung magiging epekto at maiidulot lalo na sa kalikasan. Siyempre, ganun din sa community namin. Nung una, talagang nakikita namin, hindi ko din nakikita yung magiging epekto in future eh. Kasi hindi pa din kami equipped o trained noon about dito sa pawikan. But nito recently na nate-training na kami yearly, naiintindihan na namin yung kahalagahan at nakikita namin na yung epekto hindi lang sa pag-conserve, pag-protect natin. Malaki na yung tulong sa community. Yearly, yung egg collected natin, pabago-bago yan, pero pataas tayo. Start tayo almost nasa 8,000 lang, but noong 2020,
But ngayong taon, nasa 2026 na tayo, nasa 43,000 na din yung ating itlog na nakukolek. At masasabi ko rin na sa loob ng 6 years is nasa 91% ang Pag-asa Pawikan Protection pagdating sa pangangalaga o pag-produce natin ng itong mga hatchling. Yung mga green screens na andyan siya para kapag nag-hatch yung mga, nag-emerge yung mga hatchlings, hindi sila pakalat-kalat. But I think meron doon na isang nest na natanggalan ng nest. So ayan, nag-i-Easter egg hunt tayo ng mga pawikan hatchlings today. Kapag nangyari to, mas malaki na yung chance of them, you know, being casualties. I actually see 2 na hindi na buhay. So they got overexposed. So probably habang lumalakad sila, gumagapang, for some reason nabaliktad sila and they got exposed to the sun for an extended time. So ayun, this would result to dehydration, and that's what happened to those 2 that I'm seeing from here. Okay, so this one is already attacked by ants. And I think this one too. So we already have 2 casualties. Paano nagiging natural selection process na rin siya? But yeah, parang couldn't help but blame yourself kasi I could have gone here earlier and saved them. But then again, you know, more than being, outside being a volunteer, we also have lives to live. I think I saw another one. Dun sa banda. Where'd it go? Now, oops. Do you see these? Wow. There are 4 heads that are poking through. They just squirm and flail their flippers, and yung collective movements na nangyayari doon habang nasa ilalim sila, it lifts them up. Kaya they lift each other up. That's the summary of look at that guy, go. That's the summary of the Pawikan attitude. They lift each other up. Yung mga rangers namin ngayon, these are people who had gone for full circle. Nagkaroon sila ng redemption arc. So they were poachers before. And they are now protectors of the very animals that they exploited in the past. And when he did that, unti-unti niya nakuha yung tiwala ng mga tao at suporta ng mga tao kasi he's giving something for them. Na ito ay, alam ko na kailangan nyo ng kabuhayan, so we just wanted to give you the dignity of earning a living. Because at the end of the day, we all just wanted to survive, everyone. So, and we have to understand that we are just sharing the planet with them. This planet was not created for us to just solely inhabit. Kasi in a greater scheme of things, yung tao ay isa lamang tuldok. So we have to make sure that we understand that we are sharing the space with them, and we also have to respect others. Check the news. Yung mga impact ng global warming, yung mga resulta ng climate change. All of these are primarily man-made. Gawa ng tao, resulta ng mga activities ng tao. And you have to understand that human beings are responsible for the degradation of the planet and the extinction of a lot of animals because of our continuous greed, because of our continuous
need to advance. Most of those species, like 7, we have 7 species, 6, they feed on jellyfish. Plastic bags, they look like jellyfish when they're floating underwater. So when sea turtles feed on them, ingest them, it may result to them nagkakaroon ng blockage sa loob ng katawan nila, and they will feel na lagi silang busog, and they will stop feeding, and then they will die of starvation and malnutrition. Sisimula yung poaching, yung mga tao kasi they hunt sea turtles for their shells, for their meat, and their eggs. Like what we mentioned earlier, they're edible. So patuloy lang tayo dahil nakikita natin na marami. So we think na okay lang na kumuha ng kumuha. But we fail to understand that more than the impact of poaching, meron pa tayong ibang mga threats din na dapat maintindihan, kagaya ng yung impact ng irresponsible fishing activities, habitat loss, lalo na doon sa mga coastal areas na puro sementado na at puro may mga dikes na, they are not able to nest there. So, they will start nesting around July, sometimes June. Tapos magpipick up yung pangingitlog ng mga pawikan around October, November, December. Now, the incubation takes about 45 to 70 days. So, yung peak din ng hatch, ng pamimisa ng mga itlog ay December, January, and February. Minsan may extension na hanggang March. So, these are species that if you take them out from an ecosystem, there's a chance that the ecosystem will collapse, and sea turtles are that. They are keystone species. Pero buti, hindi sila na Oo, kasi they need to finish yung imprinting process. Nakaka-excite, no? Para ma-test natin ang magamit ko rin yung technology. Pero sabi nga niya, pwede niyo ako I'm Nathaniel Blasa, President of Skypixel Aerial Photography and Head Instructor from DJI Philippines. Gusto po namin ipakita yung capabilities ng mga technology na meron po tayo ngayon. So different purpose, different capabilities and different equipment. Yung nandito po sa harap natin ngayon is yung DJI Matrice 4T. So capable po ito na mag search and rescue. So lahat po ng nagpo-produce ng heat, so kaya niyang i-identify o i-search. So meaning, pag may mga hinahanap kayo, even sa wildlife, so madali nyo siyang makita o ma-search. Pang low light condition siya. So ibig sabihin, para siyang night vision. So makikita po natin, magpo-produce din po kahit na cold-blooded ang mga pawikan kasi meron din pa ring heat index yan na lalabas. So makikita po natin mamaya kung ano po yung heat signature na madidetect po ng drone natin. This is our first time to capture mga turtles, mga animals na kukunan namin, and even vehicle. So, eto, kakaiba siya, kaya parang nung una nagda-doubt din ako baka hindi makuha. And then suddenly, nung nga kinunan na natin, nag-register naman yung mga heat index. Actually, yung mga itlog pa lang na nandun sa buhangin, na nakalagay dun sa buhangin, nakikita na niya. Kaya na-amaze ako dun sa pinakita niyang picture kanina, na even yung turtles na maliliit, gumagalaw. At saka yung mga itlog pa na hindi pa na-hatch. Ayun, actually, this technology, napakalaki. Kasi hindi na sila maglalakad, buong shore lalakarin nila. Kung yung nakita ko kanina is 3 kilometers, lalakarin mo yon. So may possibility na hindi natin inasan, may mga maapakan pa sila dyan sa shore, mga shells na nabasag. So etong technology na to, talagang yung safety ng tao. The same time, marami pa kayong makakakita. Lagay mo lang to sa isang command center, so makakapanood na kayo lahat, makikita nyo na lahat, ma-analyze nyo na may nakikita pala yung drone natin, like yung nakita natin kanina, sample video, no? Kinunan natin na turtle.
Sige po. Good! Abot po siya ng 8 kilometers. Opo, eto po, wala pang 1 kilometer. Layo na. Hindi tayo inabot ng ano. Ang galing. We feel that more than taking care of the sea turtles, what we're doing here is we are changing lives. And people should understand that hindi lang dapat kami sa conservation centers or lahat ng mga conservation efforts. The responsibility to take care of the planet and the animals by extension should not just fall on our shoulders. It should be shared by everyone. So as long as I feel that there's a need to inform and to influence more people in loving and caring for the environment, I will still do what I'm doing right now.